Ngayon nga palang kasal ni Icy at Philip. Kailangan pa sabi ko kay Philip na hindi totoong kasal namin ni Charles. Kailangan mapigilan ko sila. This is the marriage contract. A legal document na nagsasaad ng niloloob ninyong dalawa. Sa oras na pirmahan ninyo ito, wala nang sino mang makapagpapahiwalay pa sa inyo. Itigil ang kasal! Michelle! May asawa ka na! Bakit humahabol ka pa sa asawa ko? Dahil may karapatan ako! Dahil mahal ko si Philip! Ang kapal mo nga ako eh! Wala ka! Bigyan mo kayo! Tama na! Huwag niyo saktan si Michelle! Charles! Tama si Rochelle. Palabas lang ang lahat. Fake ang kasal namin. Mahal na mahal din kita. Bakit pipiliin ang di na magmahal? Puso't isip naglalayo. Panahong lumipas ay di mapapago, at oras ay mapagbiro. Minsan may dumarating, ngunit isang Hindi kasalanan ni Philip. Kasalanan ni Rochelle to. Kasalanan nilang dalawa, Mami. Ipinahiya nila ako sa mga tao eh. Ano pang mukha yung ihaharap ko sa kanila? Icy! Si Izzy. Yeah. She hasn't seen this coming though. She even knows hindi siya mahal ni Philip. Yeah. And yet she still wanted to marry him. Poor girl. Bakit ganun? Bakit kahit anong gawin ko, hindi niya ako magawang mahalin? Ano bang meron si Michelle na wala ako? Anong meron ng babae niya na hindi makita sa akin ni Philip? Diyos ko, hindi ko kaya ito. Hindi ko kayang wala sa akin si Philip. Promise me. Na hindi ka na mawawala sa akin. And promise me, hindi na tayo magkakahiwalay. Okay? Promise. Izzy! Izzy, let's talk about this. Open the door. Izzy! Dadamayan ka namin. Buksan mo yung pinto, please. Sweetheart, you're starting to worry me! Izzy! Tita, ako na po. Izzy? Izzy, buksan mo to. Izzy! Izzy! Where's the key? Where's the key?
eh. Akin na nga! Bakit na tayo sa loob? Ayoko pumasok sa loob. Alam ko namang galit sa akin ng pamilya mo yun. Tsaka si Izzy, maaaway niya lang ako pag nakita niya ulit ako. Pero naman, hindi kita pababayaan. Kahit na. Kinatapos lang kasi nung nangyari. Tsaka alam ko naman, marami ka pang kakausapin. Marami ka pang aayusin. Kaya, aalis na muna ako. Bakit? Saan ka pupunta? Huwag mo sabihin pupunta ka sa bahay ni Charles. Philip, kung pupunta man ako doon, kukunin ko lang ang gamit ko. Huwag mo akong alalahanin. May pera naman ako eh. Mamangupahan ako. No. Hindi ako papayag na mamuhay ka na mag-isa. Kung gusto, kung nasaan ako, nandun ka. Kung gusto mo, ngayon mismo, makakasal na tayo. Gusto ko yung sinabi mo. Kaya lang, sariwa pa kasi mga nangyari. Muna tayong padalos-dalos. Huwag mo kong alalahanin. Magpapakita pa ako sa'yo. Babalik ako. Pangako. I'll wait for you, Rochelle. Maayos kong ang lahat. Kaya pagbalik mo, sa ayaw mo sa gusto, magpapakasabay tayo. Charles! Bakit ka umiyak? Charles! Ano nangyari sa'yo? Charles! Charles! What? Si Izzy nag-suicide? Oo. Kaya dinala siya ng mama niyo sa ospital. Oh, poor Izzy. Kawawa nga siya. Pero bakit naman niya naisipang magpakamatay? Porque ba umurong na to si Senyorito Philip sa kasal nila, magpapakamatay na siya? Ano namang klaseng utak mayroon siya? Ano, Otik? Huwag niyo na ho siyang sisihin. Hindi ba kayo naawa sa kanya? Naawa naman ako sa kanya, Senyorito Arthur. Kaya lang, basta naawa ako doon, oo. Tingnan mo, problemado na naman yan. Ewan ko. Sige, oh. Ako nang bahala dyan. Pare, okay ka lang ba? Sa nangyari ngayon, paano ako maging okay? She tried to kill herself. Because of me, hindi pare? You can't blame her, pare. Alam mo naman sobrang mahal ka nun eh. Ikaw kayang lumagar sa sitwasyon niya. Hindi ba didilim din ang isip mo? Dapat ata kinusok ko muna sa Isaac.
Tsaka dapat pinanawaran ko yung sitwasyon ko. Pero hindi. Hindi ko siya piyansa because of Rochelle. Huli na para magsisi. Pagdasal na lang natin na sana ligtas siya. Senyorito Philip, dasal na lang po talaga ang kailangan ni Icy ngayon. Hayaan niyo, ipagdarasal ko rin siya. Hindi ko alam na malalaman pala ni Rochelle ang totoo. Kung hindi si Cynthia. Alam mo ba na bumalik na siya dito? Ha? Hindi. Hindi ko nga alam na nandito na pala siya. Nagbalik na siya mula sa Amerika. At ginulo niya kami ni Rochelle. Ang hindi ko maintindihan, paano nalaman ni Cynthia na fake ang kasal namin ni Rochelle? Oo nga. Saan niya nga kaya nalaman yun? Pero, hayaan mo na si Cynthia, Charles. Nangyari na. Nagulo na kayo ni Rochelle. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa'yo. Supportahan kita. Lalo na ngayon, wala na kayo ni Rochelle. Salamat, Shane, ha? Kaibigan ka talaga. Basta? Maliit lang tong kwartong to. May mga gamit dito na pwede mong magamit. May kama, may mesa, at banyo na ay malakas ang tubig dito. Magkano yung pauupahan sa akin ito? 4,000 kada buwan. Tapos, hihingi ako sa iyo ng 1 month deposit at 1 month advance. Ayos na ho yan. Kukunin ko na ho to. Hindi ka ba nagmamadaling lumipat? Yun na nga ang problema eh. Gusto ko na ho tumira dito kasi wala ho akong ibang matitirahan. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Huwag siya na hong itanong. Masyadong mahaba ang kwento ng buhay ko. O, sige. Walang problema sa akin kung gusto mo nang lumipat. Basta ang usapan natin, 1 month advance, 1 month deposit. Okay ba sa'yo yun? Okay ho. Sige ho. Diyos ko, sana naman walang mangyari masama sa anak ko. Huwag po kayong mag-alala, tita. Magagaling naman po yung mga doktor dito. Siguradong hindi nila pababayaan si Icy. Dapat lang na walang mangyari sa anak ko. Pag may nangyari doon, hindi ko mapapatawad ang kapatid mo. Janine, huwag mo hayaan manaigang galit sa'yo. Ang importante ngayon ay si Icy. Kayo ba yung pamilya ng nag-suicide? Ako nga po. Ano po nangyari? Nagamot na ho namin siya. Pero maraming dugo ang nawala sa kanya. Wala pa siyang malay, kaya hindi pa natin masabi kung talagang maayos na siya. Konsensya naman ako. Tuwan-tuwa pa naman tayo dahil hindi natuloy ang kasal nila ni Icy. Yun naman pala, gano'n lang gagawin niya. Yaku? Kung makukonsensya kang nangyari kang Senyorita Icy. Masama na kung masama. Pero yung ginawa nilang mag-inang pagpapahirap kay Rochelle, tama lang sa kanila yon. Totoo ka dyan, Sunshine. Agree ako dyan. Nagulat ako, oo. Pero yung maawa sa kanya, hindi. Ay. Kayo, wala namang ganyanan. Minsan talagang demonyita yan si Icy. Pero tao pa rin yun na kailangang kaawaan. Oo nga. Naaawa nga din ako dun eh. Naalala ko tuloy yung tiyahin ko nag-alaga sa akin ng bata ko. Bakit, Cheche? Kumukha rin ba siya ni Icy? Hindi ah. Tsaka kaya itsura ng trial ni Cheche. Kaya nga umurong yung boyfriend sa kasal nila eh. Naalala lang ni Cheche si Icy sa kanya, yun yun.
Alam mo, mabuti pa, pagdasal na lang natin siya. Halika, doon tayo lahat sa kwarto at ipagsindi natin siya ng kandila. Ano yan? Sige ho. Dali, dali. Sige na, sige na. Saan kayo pupunta? Kwarto. Sabi mo, magdadasal. Ay, hindi. Hindi kayo kasali. Kasi ipagdadasal ko rin kayo. Lalo na ito. Ha? Para tantanan nyo na kami mag-ina. Oo. Pwede? O di tantanan. Yan yung bakulaw na yan. Akala ko magdadasal. Sa kaya magdadasal yun? Sa itaas o sa baba? Sa baba. Halika, bonfire tayo. Hmm? Sino kaya ito? Hello? Hello, Shine. Si Rochelle to. Nahiram lang ako ng telepono sa may-ari. May ibabalita ako sa'yo. Ay, Rochelle! Ako din, dahil may ibabalita sa imo tungkol kay Senyorita Isi. Kay Izzy? Ano tungkol kay Izzy? Ayokong malalaman ito ni Rochelle. Kaya itiko mo ang bibig mo kung ayaw mong magalit ako sa'yo. Hindi na. Narinig ko na ang lahat. Izzy. Mom is right here. I'm so worried about you. Why did you have to do it? Why? Alam mo naman, nag-iisa na lang ako, di ba? Hindi mo ba ako mahal? Hindi na ba ako importante sa'yo? Hindi ko kaya mawala ako. Hindi ko kaya mawala ako. Huwag mo akong iniwan. Izzy! Somebody help us! Nurse! Doc! Somebody help us! Nurse! Somebody! Nurse! Doc! Somebody! Totoo bang nagtangka magpakamatay si Izzy? Oo, Rochelle. At hanggang ngayon, wala pa rin akong bayita sa kanya. Kawawa naman siya. At malulunos na ka man kaya? Pagkatapos ang ginawa nila sa emo? Kahit na Shine, kapatid ko pa rin sa ama si Izzy. Kung ano man mangyari sa kanya, dadalhin pa rin ang konsensya ko. Lalo na't alam kong dahilan kung bakit niya ginawa yun. Ika, tinuring niya yung kapatid. Eh si Senyorita Ese, hindi ka naman niya tinuring na kapatid. Kahit na hindi niya ako tinuring na kapatid, magkapatid pa rin kami. So, Rochelle, anong plano mo? Gusto ko makita si Izzy. Alam mo ba kung saan siyang hospital dinala? Hindi pa ho stable si Izzy, ma'am. Ano bang nangyari? Nagkaroon kasi siya ng complication. Bumibigay ang puso niya na posible.
marami kasing dugong nawala sa kanya. So, kulang yung dugong isinalin natin sa kanya. So, sa ngayon, kailangan pa natin sansalinan ng dugo. Then just do it! Do it! Eh, ang problema po kasi sa ngayon, wala tayong stock ng dugo niya. Masyado po kasing rare. Kailangan pa po nating maghanap ng katipo ng kanyang dugo. Or else, baka tuluyan na mawala ang iyong anak. Kumusta po? Kumusta pong resulta? Same type po ba sila ng dugo? I'm sorry po, pero magkaiba sila ng dugo. So, hindi siya pwede mag-donate kay IC. Pero Doc, di ba kung mag-ina sila? Bakit hindi mo sila magka-blood type? It can happen. Maaaring nagmana siya ng dugo sa kanyang ama. Ha? Kay Robert? Eh, patay na siya, Doc eh. Sino na magdodonate sa kanya ngayon? Ma? Ang kapal ang mukha niyo? Ba't ba kayo pumunta dito? Mga walang hiya? Hindi kami pumunta dito para manggulo. Pumunta kami dito para makiramay. Boys, hindi ko kayo kailangan. Lalo na yung babae yan. Tita, sandali. Di ba magkapatid sa ama si Izzy at Rochelle? Baka magka-blood type sila. Pwede mag-donate sa Rochelle ng dugo kay Izzy. Hindi sila pwede. Hindi sila magkatipo dahil dugo ng aso dumadaloy sa katawan niyan. Kaya umalis na kayo. Pwede ba? Pero kung kailangan ni Izzy ng dugo, willing mo ako magbigay sa kanya. Seryoso ka, Rochelle? Kapatid ko pa rin ho siya. Kaya gusto kong makatulong sa kanya. Kung gano'n, sumama ka sa akin para ma-check up natin kaagad kung magkatipo nga kayo ng dugo. Halika, sumunod ka sa akin. In fairness, tita, hindi siya madamot. Kung konsyensya lang yun. Dahil siya may kasalanan sa lahat ng to. Solve na ang problema mo. Ligtas na si Izzy dahil kay Rochelle. Mabuti naman magkatipo sila ng dugo. Nakapagtataka lang, ano? Ikaw ang mami niya, pero hindi kayo magkatipo ng dugo. Di ba nga sabi ng doktor na nagmana si Izzy sa ama na kaya hindi kami magkatipo? Pero that's weird. Bihira yung ganun, ikaw ang mami niya eh. Zenaida, pwede bang tigilan mo muna ako? Ang dami ko ng problema iniisip eh. Para isipin mo walang kwentang bagay na yan. I'm sorry. Talaga, senyorito? Nag-donate ng dugo si Rochelle? Yan ang sabi ni Mami sa phone. Sinasalinahan na raw nagdugo si IC. Kaya, nag-test na raw siya. Unbelievable. Biruin nyo, nagawa niya pang mag-donate ng dugo doon? Mabait lang kasi ho talaga si Rochelle. Naku, tama ho kayo dyan, senyorito. Kahit medyo pasama yun, mabait naman siya eh. Mabait? Nagilty lang sila ni Senyorito Philip. Kaya bilang pampalubog loob, nagbigay siya ng dugo. Tama ka rin dyan. Kanino ka makakampi? Ay, wala akong kinakampihan. Iisip lang ako. Manang Otik, hindi mo na kailangan mag-isip dahil tama ako. Dala lang ng konsensya yun kaya tumulong si Rochelle kay Senyorita Izzy. Hoy, Ika, patugot na ka, Nek. Eka magsalitang pa anak kang Rochelle. Malulukami na ako kaya kasampalong ko balutin mo. Sige, subukan mo. Tama kayo. I've had enough.
Stop it. Oo nga naman. Tama na yan. Pero, senyorito, alam nyo, hindi ko maubos maisip na magkatipo ng dugo si Icy at si Rochelle. Ano bang compatible sila? Ang totoo, paano hindi sila mag-compatible? Magkapatid nga sila sa ama, diba? Kaya magkadugo sila. Oo nga, Toto. Ay, nako! Tumatanda ka na. Nagiging makakalimutin ka na talaga. Ay. Edgar? Wow. Galing ah. For the first time, tumama ka. Siyempre naman. Kilala ko na yung hilat siya ng kamay mo eh. Pero, Edgar, huwag kang lumapit. Baka makita ka ni Ina eh. Magalit na naman sa'yo. Alam mo, Michelle, sanay na ako kay Manang Otik. Kaya ayos lang kung pagalitan ako nun. Pero ako naman ang nasasaktan pag nagagalit siya sa'yo. Talaga? Nasasaktan ka? Oo naman. Ibig sabihin, mahal mo talaga ako. Bakit? May duda ka pa? Galing talaga ng gayo pa. Ano sinabi mo? Wala akong sinasabi. Pero, Michelle, kung ayaw mo pagalitan ako ng inay mo, ano kaya kung magtana na lang tayo? Liza, you're okay. You're okay dahil kay Rochelle. Kay Rochelle? Bakit kay Rochelle? Dahil siya nagpili ng dugo. Dugo niya ang isinayin sa'yo para mabuhay ka. Bakit pumayag kayo na salinan ako ng dugo ng babaeng yun? Mami, bakit hinayaan niyo namang mapunta sa akin yung dugo ng traitor na yun? Matawagin niyo yung doktor. Alisin niyo yung dugo sa katawan ko ng babaeng yun. I'm serious, Ma. Tawagin niyo yung doktor. Izzy, calm down. Wala naman akong choice eh. Diba? Nanganganib ka kanina. Pasalamat nga tayo nagbigay siya eh. Kahit na. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa naman nasa katawan ko yung dugo ng babaeng yun. Sa tingin mo papayag ako na mamatay ka? You should be grateful. Buti nga pumunta siya dito eh. Kinilala kang kapatid niya. Kahit alam natin hindi. Sweetheart, kaya ka okay ngayon dahil sa kanya. Instead of being angry, I think you should be grateful. If I were you, I will use this to take advantage of her. Hawakan mo siya sa leeg. Training na. Sweetheart, konsensyahin mo siya. Use this opportunity para makuha natin lahat ng kailangan natin kay Rochelle. Ano yan, Sunshine? Marriage contract ni Rochelle tsaka ni Senyorita Charles. Mga kwentong puno ng inspirasyon ang inihatid sa inyo ng